hindi mo sabi na simple yung tinayan nyo. Yes. So, yun yung nakita ko. Sabi ko, grabe pala talaga yung OFW. Nung araw hindi ko maintindihan yung ba't may mga buhay na bayan. And I would like to take the opportunity to say from our company and to us na congratulate kayo. Because kayo talaga yung mga buhay na bayan. Pakpakan natin ang bawat isa. Yung sacrifice nyo ang hirap. Kami nasa Pilipinas, lagi na lang, ay iba pumasok, mabon, pasok kayo dito. Dito na lang sa gitna yung iba, dito kayo pasok na iba. Pasok kayo dito, pasok. Gitna. Okay lang po. Yung nasa sacrifices kasi yung iba, kasi, alam niyo yun, gasto rito talagang minsan, halos ayaw mo kumain. Pero yung anak natin doon sa Pilipinas, yung asawa natin, yung pamilya natin, kumakahingi para may patago. Pasok pa doon sa loob. Alam mo yun, di ba, halos ayaw mo iabot kaya lang. Pag iniyakan ka na ng anak mo, mama, di ba? Lalo na yung mga nanay, Pasok pa doon sa di ba? Yung anak ko pag humingi, sabi ko, hindi pwede yan na kasi ganito. Mamaya nakalambitin doon sa nanay. Sabi ng nanay, huwag mong pagbibigyan yung anak mo. Mamaya nandun na sa counter. Sinabihan ko na wag. Dahil sabi niya, wag mong bayagan yung anak mo. Sige. Ayaw ng mami mo ha. Kasi ganito. Mamaya nandun sa cashier. Nabayaran na. Anong punto? Yung nanay po hindi kaya tingnan. Alam niyo bakit? Kung bakit mas matindi yung emotion ng mga nanay sa mga anak kaysa sa mga asawa. Kasi yung mga nanay, alam na alam nilang anak nila yan. Kasi iba hindi sure. busit. May kwento kasi yan, may mag-asawa, alam mo, nag-away sila. Yung nag-away sila, talagang dumating sa point na sabi ng lalaki, maghiwalay na tayo! Umiyak lalo yung babae, siyempre hiwalayan. Sino ba mga asawa di maiyak pagka hiwalayan na yung topic, di ba? Sabi ng lalaki, hatiin na natin lahat ng kayamanan natin! Akin to, sa iya! Sabi ng babae. Umiyak. Bakit? Kasi hatiin na, di ba? Sabi niya, pati yung mga anak, hatiin na natin! Etong dalawa, akin to! Sabi ng babae. Huwag mo aminin yan, hindi yan sa'yo! So malungkot kasi siyempre di ba yung sitwasyon ng mga, lalo yung mga OFW rito. Pagod na pagod tayo, sakripisyo. Pero imaginein mo, sometimes hindi mo control yung situation. Kasi malayo ka sa pamilya mo. Lagi na lang kayo magpipray. Tsaka bumili kayo ng bagong manika. Kumuha ka ng buhok bago ka umalis. Inuulam talaga eh. No? Ulamin mo yung ulo. Iluko mong gano'n parang hindi tumayo. Sa baba nga. Para sabihin mo, lumarga ka na, todo. Gagawin lang nun, lagi ganyan, ha? Okay, tawa. Hindi, actually, to be honest, no, yung sakripisyo nyo, very inspiring. And that pushed me lalo na, alamin, hindi ako dati naging international actually. Philippines alone is enough for us. Because our business, hindi naman kami networking talaga when we started. Yung business talaga namin is a franchise business. We offer payment center in the Philippines. We pioneered the one-stop shop service in the Philippines. Then we expanded. Ayun po, yung travel and tours. And maniwala kayo sa hindi, no? Kahit hindi ko pa kayo member, this is my first timer dito, baka nakapag-bookan na sa amin ng ticket. Baka nakapag-parimit ka na sa amin. Kasi marami na akong franchises, hindi lang naman dito sa ibang bansa. Sabihin po yung business ko, kahit hindi ka sumali, tatakbo po siya talaga. Ay traditional po siya. So, na-inspire po ako na i-expand yung business ko. Yung unang punta ko po Singapore, ganun din.
Grabe yung tao sa Lucky Plaza. Sino naka-Singapore? Grabe, di ba? Kung, ay, hi ka. I miss you. Yung hindi ako, kung hindi ko nakita yung sitwasyon na yun, siguro, gusto ko lang sa Pilipinas. Yun ang gusto ko. Nakakapagod pasok, kaya pasok. bumiyahe. Kaya lang pagka meron ka palang, alam yung sitwasyon na, alam mo yung pakiramdam mo, kasi galing ka rin sa wala. Maisip mo yung mga Pilipino talaga. And ito, to be honest, no, itong business na to, regalo ko to sa inyo. Pag uwi mo, kahit wala kang dalang pera, pag uwi mo, meron ka nito, may negosyo ka. Kahit lagay mo lang to sa pinto ng bahay mo, training center or travel tours. Kahit yung cellphone mo na yan, hindi mo na kailangan magbayad ng malaki. Atinan mo lang lahat ng training namin dito, lahat yan libre. Ang may bayad lang dito yung load. Baka hindi ka makakonek. Anong punto ko po, yung business po namin is innovative. Diba? Kahit nandyan, punta ka sa Central mamaya, marami kang friends dyan nagre-remit papunta Pilipinas. Pipila pa doon sa Central. Tama? Yes. Guys, kahit meron kang 5 to 10 friends of yours na nagpaparimit, i-cater mo lang yon every week or twice a month. Meron kang kita kahit siguro mga charge mo, magkano ba charge dito ngayong 25. meron ka ng 50 per person kung 10. Meron kang 50. Wala kang mapupulot na 50 Hong Kong dollar every month. Tama! Paano ba yung nagbi-bills payment? Yung bills payment dito, remittance din, tama? Yes. So yun, that's another income for you. Paano pa yung mga Pilipino na kasamahan mo doon na 10 na pwedeng bumili ng ticket sa'yo? Yes. So, wag na muna yung bigger picture, wag na muna yung million. Ang kinita nila, Ma'am Chimmy Lapuens, Angie Stilicas, lahat po yung mga OFW. Wag na po yung tingnan nyo. Ang tingnan nyo na lang, yung habang nandito ka, meron kang kikitain kahit mga 10 to 15,000 pesos habang nandun ka sa Central, kasama mo sila, yung habang nagmamadyong sila, ito sabihin mo, huwag ka nang tumayo, magpapadala ka ba? Amin na, akin na lang. Hindi ka napipila. Tama mali. Tama. Mga kaibigan, maniwala ka sa akin, ang dami ko na pong OFW na napauwi. At ang maganda dyan, umuwi sila sa Pilipinas, hindi sila kinakabahan kasi may mga negosyo siya. Yes! Yes. Yung nag-invite po sa kanila, kina LB, ang pangalan po noon, Ma'am Danet Batisan. Namit ko po yan dito sa Hong Kong. Ngayon po, full-time na siya sa Pilipinas. Guys, ang dami niya na po na grupo na natutulungan niya. Like for example, itong dalawa na itong mga top earner po sila. Ma'am Danet, you know her, right? Yes. Yes. OFW from Hong Kong. Dito siya nagsimula. Na-meet ko siya first time. Actually, nagulat ako sa niya, press, dito na ako sa Manila. For good na po ako dito. Yun yung gusto kong maintindihan nyo na we're not getting any younger. Yes. Meron dito 20 years na, 50 years, 20 years, 30 years na nandito. Still, na-hurt sila when they want to go home. Kasi, ang meron silang baon for resibo. Yes. Tama? Tama. Guys, maniwala ka sa akin. Kung lagi mo lang titignan yung sweldo mo nandito, hindi ka magiging kampante pag uwi mo sa Pilipinas. Yes. That's the reason why nagtuturo po kami ng entrepreneurial program sa mga OFW din. Tinuturuan namin kayo paano mag-invest, paano mag-save. Kasi gusto namin pag uwi nyo sa Pilipinas, kahit huwag ka nang bumalik, pag natutunan mo itong business na to, kahit huwag ka nang bumalik, kung kita mo rito 20,000, 30,000, kayang-kayang kitain ng business namin yan kahit hindi ka pa nag-affiliate. Yes. Ito nga busy Kinukulit ako, may booking siya, 100. Diba? Totoo. Bin-group chat ko na siya doon sa head ng reservation namin. At yun naman, di ba? Yan yung business na pwede mong matutunan. Na hindi mo kailangan ng malaking kapital. Hindi kailangan magaling ka, hindi kailangan matalino ka. Kasi lahat provided na namin. Provided na namin ang design, provided na namin ang concept, provided na namin lahat ng operator, lahat ng airlines, lahat ng tours. Ang kailangan na lang, sa totoo lang, ikaw. Yes! Kasi, hindi ka na mag-iisip sinong hotel na tatawagan mo. Hindi mo na tatawagan, hindi mo na isipin sino sa Boracay ang kukontakin mo. Hindi mo na tatanungin sino sa Singapore ang kakausapin mo. Kasi lahat yun, provided na namin yun. Ginawa ko po siyang B2B. At sabi ng B2B, si ma'am, si sir, naghahanap ng business. Kung bubuhin niya yung travel business, isipin pa niya sino yung operator na tatawagan niya, sinong airline, sinong hotel,
Anong discount? No need. Kasi operator po tayo sa buong mundo ng hotels and airlines. Lahat po yan. Automatic po yung price namin, commercials ko, automatic yan. Discount po na yan. Guys, ang kita ko lang dyan, toll gate lang. Ano sabihin ng toll gate? Siguro nakakarinig naman kayo ng toll gate, di ba? Yes. Diyan sa highway dyan, di ba? Ilang toll gate yung dinadaanan dyan. Parang ganun lang yung business concept ko. Di ba? Na dadaan ka sa highway na yan, kaysa dumaan ka sa traffic, sa problema, dadaan ka sa toll gate, kasi sa toll gate ka dumaan, mas mabilis. Although magbabayad ka ng toll gate, pero yung enhancement, improvement, speed, ma-enjoy mo lahat. Tama, mali? Tama! Ano po yung business ko? Sabihin, kung nag-iisip ka ng travel business or payment center, hindi mo na kailangan tawagan lahat ng dealers, lahat ng airlines, lahat ng hotel. Meron na ako noon. Ako lang tour gate. Ang tour gate, ako po yung operator. Okay? Yung business ko po, app. So yung cellphone mo na ngayon, diba, alam ko naman, smartphone na yan, pwede na po yan. Kung wala ka mang smartphone ngayon, kung may laptop ka, pwede din. Na ikaw, doon sa mga nanay na nandito, baka meron ka ng anak na 18 pataas. Yung access mo ngayon, yung account mo ngayon, kahit nandito ka, yung anak mo, pwede yung dalawang gawin yung business. Yes. Kahit yung asawa mo, pwede siyang mag-business. Yes. Anong punto mga kaibigan, yung business natin, not only here in Hong Kong, but you can operate the business Internet. globally. Tama niyo po? And hindi nyo pa kaya yung 278,000, okay lang. Kasi yung outlet namin, yun yung pag nasa Pilipinas ka na, kung gusto mo na talaga makipagbakbakan sa mall. Kasi may mga pwesto po kami sa mall. So kung nakita mo sa mall, travel agency, kakaunti na lang tao, ba't ang tagal-tagal nakaka-operate siya? Nakakabayad ng rent, tama? Nakita nyo? Kasi po, ganun po ang kita ng travel agency. Isang booking lang, may 20 packs ka, 30 packs ka. Diba? Ang laki ng kita mo, kita ka sa hotel, kita ka sa airlines, kita ka sa transfer. Diba? Sino nito nakapag-tour na? Definitely, meron naman, diba? Sino ang mga nakapag-tour nito? Boracay, Singapore, meron na, tama? Diba? Susunduin ka pa lang sa airport. Yung pagsakay mo pa lang sa plane, may kita na yung operator doon. Pagbaba mo doon, may kita ulit siya sa transfer. Pag tour mo doon, nag-snorkeling ka doon, nag-diving ka, jet ski ka, may kita na naman yung operator doon. Tama? Binalik ka sa airport, kita ulit siya doon hanggang makauwi ka sa bahay nyo. Anong punto? Ganun po ang kita ng travel business. At ang good news po ngayon, ilang taon pong nalak ang mga Pilipino. Ilang taon pong nalak ang mga OFW at mga foreigner na gustong-gusto at gigil na gigil mag-travel. Hindi nyo ba napansin ngayon, ano nang binablog? Karamihan travel business na. Tama, mali? Yeah! Bakit po? Ang sarap po mag-travel. Katulad ko, kung pupunta ako dito, namamasyal na rin ako. Diba? Kagagaling ko lang last 2 weeks ago, Singapore. Yan! Pag-uwi ko rito, nasana naman ako, nasa Jensa na naman ako. Wow! Diba? Guys, nagta-travel ako, bakit po? Nalilibre na lahat. Kayo later on, malilibre lahat ng flight nyo. Gusto nyo ba yun? Yes! Gusto mo yun, pag nakabuka ng 30 packs, 20 packs, paglipad doon, kasama ka libre. Yes! Kasi mga travel business, nalilibre po yung biyahe nila. Eh, huwag kayong mag-alala, meron kami nun. Pag nag-book ka, automatic, kasama rin sa iyo yun. Anong punto mga kaibigan? Yung business, kahit na hindi ganun kalaki kapital mo, pwede kang mag-start. Again, Tama! pag umuwi ka na sa Pilipinas, gusto mo talaga yung malakasan. Yung pwede kang tumanggap ng corporate, walk-in, pwede kayong pumwesto sa mall. Guaranteed po yun. Pwede kayong, basta magandang location. Kasi yung business natin, location, location, location. Kaya lang, ang nire-recommend ko lagi sa mga OFW, huwag niyo munang panggigilan yung 278. Okay? Kasi gusto ko, dito pa lang sa Hong Kong, matutunan nyo na po ang travel business. Sino yung gusto ng travel business? Taas kamay. Kami! Kasi po, again, kahit ang kita mo muna monthly dito sa Hong Kong ay mga 15 to 20,000. Okay na ba sa inyo yun? Oh, ano lang yun? Kaya lang paano pag may kasama ka dyan sa Central, ang pangalan Marites. Yan! Yan! Binook yung ticket.